sa inyong lahat. Wala na yung iba, no? Saan napunta yung iba? Nagbabagong taon. Sa mag-anak o sa pamilya, ang mga magulang po ba ay dapat isagawa ang lahat ayon sa kautusan ng Panginoon? Aba, may sagot agad, di pa ako tapos, no? O di kaya'y isinasagawa ang lahat ng mabuti? O, wala na kayong sagot. So, yan ay mga magulang. Sa pamilya o mag-anak, ang mga mag-asawa, di ba sa mag-anak at pamilya may mag-asawa, hindi po ba? Ay dapat po bang nagmamahalan at hindi nagmamalupitan? O, kayo nagsagot yan, ha? Opo. O, sa pamilya, nabanggit na natin yung mga magulang, yung mag-asawa, ano lang naiwan? O, ang mga anak po ba ay dapat lumalaki na malalakas, hindi lang malakas sa katawan, kundi malakas sa karakter, marurunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos? Opo. Eh, sinagot na ninyo eh, no? Dahil ang mga tanong na ito ay sinasagot ng tatlo. Ilang tanong tayo mayroon? Tatlo. So, ang tatlong tanong na ito ay sinasagot ng tatlo ding pagbasa ngayong kapistahan ng banal na pamilya. So, gayon pa man, dahil ang sagot ninyo sa tatlo ay opo, ibig sabihin yan, yung pamilyang yan na ginagawa lahat, yung nabanggit natin kanina, ay masasabi nating banal na pamilya. Gaya ng banal na pamilya ni Jose, Maria, at Jesus. O, una, bilang mga magulang, si Jose at Maria ay isinagawa ba ang lahat ayon sa kautusan ng Panginoon? O, saan natin ito matutunghayang pagbasa? Sa Ebanghelyo, ayon kanino? Ayon kay San Lucas. So, sinasabi doon sa Ebanghelyo, ayon sa kautusan, na ang panganay na lalaki ay dapat nakatalaga sa Panginoon. Dapat bang gawin ito ni Jose at ni Maria? Bakit kailangan nilang gawin? Dahil si Jesus ay panganay na lalaki. O, sinunod ba nila yung sabi ng kautusan? Opo. Kaya pumunta sila sa templo para iharap si Jesus at italaga sa Panginoon. O, may ayon din sa kautusan daw, sa pagtalaga sa panganay na lalaki, dapat maghandog ng mag-asawang bato-bato. Alam niyo yon kung ano yung bato-bato? Turtle doves sa English. O, mag-google na lang kayo, no? Type niyo yung turtle doves. Tingnan niyo yung image.
Makikita nyo kung anong itsura ng turtle dove. Di ba? So, dalawang ay mag-asawang bato-bato at dalawang inakay na kalapati. Ito ba'y ginawa ni Jose at ni Maria? Opo, ginawa nila. Kaya maliwanag na bilang mga magulang, ginawa ni Jose sa pagkakataong ito ang lahat ayon sa kautusan ng Panginoon. Tapos na po tayo sa unang tanong. Pangalawa, yung mag-asawa bang Jose at Maria ay nagmahalan at hindi nagmamalupitan? Saan pagbasa natin ito matutunghayan? Ikalawang pagbasa. Ang galing-galing naman niyo, no? Hindi ko pa nga naibigay yung sagot. Alam na ninyo, yung sagot sa mga tanong, hindi ko na padala sa mga katikista. Alam na alam ninyo. So, sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Ano ba yung sinasabi dito? Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat yan ang kalooban ng Diyos. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Amen ba yan? Si Maria ba ay nagpasakop kay Jose? Bakit siya nagpasakop kay Jose? Para ituring, yun ang kanyang pagturing kay Jose na head of the family, na siyang ulo o pinuno ng pamilya. Hindi pwede. Pwede bang dalawang head ng family? Hindi. Dapat isa lang. At yan, sinasabi sa pagbasa, ang kalooban ng Diyos na ang pinuno o ulo o head of the family ay ang lalaki. Tanggap ba ninyo mga babae? Parang gusto niyo yata maging head din eh. Pero yun ang kalooban ng Diyos. Si Jose ba ay minahal si Maria at hindi pinagmalupitan dahil ako ang head ngayon? Di ba? Dapat sumunod ka sa akin. Kung ganyan pinipilit niyang sumunod si Maria sa kanya, pagmamalupit yon. Hindi po ba? So, hindi ginawa ni Jose yon. Kaya ang pasakop ni Maria kay Jose ay pasakop ng pag-ibig o pagmamahal at hindi pasakop ng pagmamalupit. Okay? So maliwanag na yung pangalawa. Yung pangatlo, ang kanilang anak, sinong anak nila? Si Jesus ay lumaki na malakas, hindi lang sa katawan, sa karakter, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Sa aling pagbasa naman natin to? Mabuting balita ayon kay San Lucas. Very good. Dahil doon sinasabi na noong naisagawa na ni Jose at ni Maria ang lahat ayon sa kautusan tungkol sa pagtatalaga kay Jesus sa templo, anong ginawa nila? Bumalik na sila sa kanilang bayan. Saan ang bayan nila?
sa Nazareth, Galilea. At sinasabi sa Ebanghelyo na ang bata, sino yung bata? Si Jesus ay lumaki na malakas, marunong, at kalugod-lugod sa Panginoon. Ngayon, basta't ganun lang sinabi, pero ano bang palatandaan? Ano may mga konkretong mga dapat gawin ng mga anak upang sila ay lumalaking malakas, marurunong, at kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon? Saan naman natin ito matutunghayan? Sa aling pagbasa? Sa unang pagbasa mula sa... hindi ka nakakasagot, Chris, ha? So, sa aklat ni Sira. So, ang isang palatandaan doon ay kung ang mga anak ay sinusunod ang mga magulang. Agree ba kayo? Na ang anak ninyo ay magkakaroon ng pag ganyan ang ginagawa, malakas ang karakter, marunong at kalugod-lugod sa Panginoon. Iba na nag-iisip, ganyan ba yung anak ko? Pangalawa, kung ang mga anak ay iginagalang ang kanilang ama at nagbibigay aliw o pagpaparangal sa kanilang ina. Chris, ginagawa mo ba yon? Yan dapat ang gagawin ng mga anak. No? Pangatlo, kapag matanda na ang mga magulang, ang mga anak ay dapat, tama si Chris, alagaan, kalingain. Hindi po ba? At hindi dudulutan ng sama ng loob habang sila ay nabubuhay. Yun ang pangatlo. At pang-apat, kapag nanlalabo na ang isip ng mga magulang, nangyayari ba yan? Nanlalabo na ang isip. Ibig sabihin, nagiging ulianin na, no? Pag naging ulianin na ang mga magulang, anong gagawin ng mga anak? Pagpapaumanhinan o pagpapasensyahan ang kanilang mga ginagawa ba ito ng mga anak? Pero yung mga magulang ay hindi sumasagot no? At panghuli, kapag nasa kasibulan na ng lakas, ang mga anak ay dapat hindi nilalapastanganan ang kanilang mga magulang. Kaya kapag yung 5 katangian na yon ay nakikita ninyo sa mga anak, masasabi natin na ang mga anak na ito ay lumaki na malakas ang kanilang karakter, marurunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. So ngayon, masasabi po ba natin na sa pamilyang o sa Pilipinong mag-anak o sa Pilipinong pamilya, ang mga magulang ay isinasagawa ang lahat ayon sa kautusan ng Diyos. Amen po ba yan? Sigurado kayo? At least sa inyong sarili siguro, no?
At ikalawa, sa Pilipinong mag-anak o sa Pilipinong pamilya, ang mga mag-asawa ay nagmamahalan at hindi nagmamalupitan. Amen po ba yun? Aba, very good. Mas malakas dito. At panghuli, sa Pilipinong mag-anak o Pilipinong pamilya, ang mga anak ay lumalaking, malalakas, marurunong, at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Amen po ba? Amen. O kung gayon, ang pamilya Pilipino o Pilipinong pamilya at mag-anak ay masasabi nating pamilyang banal. Banal tulad ng banal na pamilya, Jesus, Maria, at Jose. O, titingnan natin ngayon kung totoo nga yan. Dahil may magsishare sa atin dito ngayon ng kanilang pagmamahalan bilang mag-asawa. O, sino? Maiksi lang, ha? Magandang hapon po sa lahat. Ano po yung masishare ko po ay yung pagsasabuhay po sa mga aral na natutunan sa pagbasa ngayon. Yung tungkol po sa pagmamahala ng pamilya. Ano po, kaming, masishare ko po kasi kaming mag-asawa, yung nagsama po kami, hindi kami kasal. So, yung pangaral palagi ng magulang ko na magpakasal kayo sa simbahan kasi mas blessed yung pagsasama kapag nagpakasal. At ayun, natupad naman po. So, ayun nga, napuno naman ng pagmamahalan yung pagsasama namin, pati yung sa anak namin. Tapos, naging active na po kami sa pagsa-Sunday school. Tapos, yun nga, yung dahil sa pagmamahala namin na gusto din naming matutunan ng anak namin na ibahagi sa iba, kapag ka po may natanggap kaming blessings or may okasyon sa bahay tulad ng birthday, imbis na kami lang po yung magsi-celebrate, ay dinadala po namin sa Sunday School Assembly at doon po kami nagsi-celebrate para makasama namin lahat ng mga ka-Sunday School namin na tinuturing naming pangalawang pamilya po. Amen. Thank you po. Maraming salamat po. Maganda yung nangyari sa kanila, no? Nung una, hindi nagsasama silang hindi kasal. Pero sa bandang huli, sila ay nagpakasal, no? Talagang nangako na silang magmamahalan sa harap ng Panginoon, no? Sa kanilang pagtanggap ng sakramento ng kasal. O, sino naman ang magsishare bilang anak? O, si Marvy Lutang. Hello po, ako po si Marvy Lutang at bilang isa pong Sunday schooler, bilang na rin pong anak at bilang anak po ng Panginoong Diyos, ay tinutulungan ko po ang aking magulang upang ako po ay maging malakas, marunong, at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, hindi lamang po sa aking paglaki, kundi na rin po sa pang-araw-araw ko pong pamumuhay. Sa pamamagitan po ito ng pagiging malakas ko, ako po ay nagiging malakas kapag ako po ay nagdadasal araw-araw at nagsisimba linggo-linggo. At tinutupad ko po ang pangako, ang 10 utos ng Panginoon. Pagiging marunong, ako po ay nag-aaral na mabuti upang madagdagan po ang aking kaalaman at maging marunong at maging matalino. Maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos.
Ako po ay nagiging malugod sa paningin ng Diyos sapagkat ako po ay nagsisikap maging mabuting bata at gawin ang mabubuting gawain. Galing. Very good. So yan po ang nagagawa ng ating Sunday School, no? Natututo sila, no? Di ba? So, kaya may pag-asa tayo o naniniwala tayo na talagang ang Pilipinong pamilya ay banal na pamilya.